Si Annalyn, ho, nakita niyo na po ba? Hindi pa nga eh. Nag-usap kami kanina, sabi niya dediretso na siya dito sa Apex. Saan na kaya si Annalyn? Congrats, Doc. Ang galing mo talaga. Starting to get really worried about her. Me too. Dok, yung ambulansya po natin, kinarnap. Ano? I recognize this ambulance. Yes, I saw it at outside the chapel. I even talked to the driver. Could that person be involved in the arson? The mere fact they stole the ambulance means they're up to no good. Nakikilala mo ba kung kanina to? Kay Annalyn to. I remember buying this for her para sa wedding. Is this the person you saw driving the ambulance? I didn't recognize the man in the ambulance because he's wearing a face mask. Sino gagawa nun? Si Carlos? Oh my God! That's Annalyn's gown! Ayop ka! Dahil sa'yo nasira yung kasal ng kapatid ko, maraming nadamay! Hindi ko totoong baliw si Dr. Carlos Benitez. Nagpapanggap lang ho siya. Nay! Tay! Sino to? Hindi mo na kailangan malaman ko sino. Pero gusto kong iparating sa'yo na hawak ko si Annalyn. Nanghihingi ka ng ransom? Tumpak! Galing mo naman pala eh. Tulong! Pakawalan niyo ako dito! Ano nangyayari? Pakawalan niyo ako, please! Ma'am, nakausap ko na po si Doc RJ. Sabi ko na sa kanya na hawak natin si Annalyn at kailangan natin ng pera kapalit ng buhay ng anak niya. Good job, Gilbert. Ang importante, napapayag mo si RJ sa ransom. Barya lang naman yun sa kanya. Ma'am Morgana, ano bang klaseng plano to? Parang hindi kasi... Chill! Relax ka lang. Paglalaruan lang natin sila. Tapos, kikita pa tayo. You need money, right? Trust me. May pagkakakitaan tayo dito. Madam, paano naman ako mag-relax at paano ako magtitiwala? Kung di tayo sigurado na makukuha natin yung pera. Isa pa, hindi natin hawak si Annalyn. Mabuti nga, naniwala si Doc RJ doon sa boses ni Annalyn. Kahit pa paano, effective pa yung pinagawa niyo sa akin na AI na boses ni Annalyn. Tapos ano mangyayari? Talaga namang hindi natin hawak si Dr. Santos. Alam mo, mas okay nga na hindi natin hawak si Annalyn para hindi talaga tayo matuturo. Bakit pa kasi tayo nangingialam sa gulo nila? Because this is the perfect opportunity. Isa pa, kailangan mo ng pera, di ba? Kaya ka nga pumayag na gawin ito. Huwag ka mag-alala. Ang intindihin mo yung pagkikita niyo mamaya ni RJ, siguraduhin mong hindi ka niya maiisahan. Eh ma'am, paano kung tumawag talaga yung may hawak kay Annalyn? Palagi ko hindi mangyayari yun eh. Dahil malakas ang kutob ko na si Carlos ang may hawak kay Annalyn. Eh hindi naman niya kailangan ng pera eh. Di ba okay? Sa kanya ang gawa, sa atin yung pera. Hey, Dr. Chen. How's Dr. Anakin? She's still inside the operating room. Doc Katie suffered an intracranial hematoma. Doc Antonia and Dr. Villanueva are doing operations on her. I hope she will survive the surgery. I know she will. She's tough. She's strong. She's gonna make it. Sa totoo lang, nakaka-impyerno. Dapat nagsa-celebrate tayo ngayon eh, di ba? Kasal ni Tita Lynette tsaka ni Doc RJ. Ba't naman kasi? Exactly. Dapat nagsa-celebrate tayo. Pero ano, si Tita Lynette nakakonfine. Si Samson nasa ICU. Si Doc Annalyn nawawala.
Tapos kayo si Doc A. Karen, ano ka ba? We have to trust Luke. Gagawin niya lahat ng mga kaya niya para makasurvive si Ate Kitty. Hi, Doc. Sorry I'm late. Pinabibigay po ni Doc Ibanez. Cecil, Doc. Thank you. Doc Antonio, asan ang first year rest nyo? Bakit isa lang to? Open lang, open! Suction? Suction? Dr. Antonio? Focus. I'm sorry, Doc. Alam ko mahirap mag-opera lalo na kung kilala mo ang inooperahan mo. Pero kailangan mong tatagan ang sarili mo. Okay? Yes, Doc. Now, let's get back to business. Clem? Another. Kailangan ko yung 10 million ngayon. Padala mo kaagad sa Apex. Jerry? Jerry! RJ, I heard what happened at your wedding. Si Carlos ang may kagagawan nito. May alam ka ba dito? Wala. Busy ako bilang doktor. Kaya nga ako nandito dahil may patient akong kinoko-manage. Tingin mo may oras pa ako para alamin ko nasa si Carlos? Sobrang close ka kay Carlos. Lagi mo nga siyang binibisita doon sa mental health facility. Mas marami ka pang dalaw kaysa kay Harry. Hindi ko naman dinidinay na lagi kong binibisita si Carlos. Pero hindi ko siya nakakausap ng maayos, lalo na sa kondisyon niya. So isa ka rin pala sa mga niloloko niya. Ate, ano sinasabi mo? Matagal na tayong niloloko ng Carlos na yan. I just came from the police station at nakausap ko yung nurse na kasabot niya. At sinabi niya na hindi totoong may schizophrenia si Carlos. Nagpapanggap lang siya. Ano? Kaya siya nagpapanggap para hindi siya makulong. At para makaganti siya sa'yo and eventually get Lynette back. Kaya nga niya sinira yung kasal mo eh. It's a very elaborate plan. Imposible na wala siyang kasabwat dito. RJ, ba't ganyan ka naman makatingin sa akin? Wala akong alam dyan. Hindi nga ako nakakita ng sign na pinipeke niya lang yung baliw-baliwan niya. Sigurado ka? Oo, nagsasabi ako ng totoo. Wala akong alam dyan. O Beng, wala siyang alam. Nakausap ko na yung nurse at ang sabi niya sila lang dalawa ni Carlos ang nag-uusap tungkol sa mga plano niya. Di ba kita mo? Di ba? Sabi ng ate mo, wala akong alam dyan. Unless, of course, humihingi siya ng tulong sa labas. Sir naman. Wala akong alam dyan. RJ, wala. So kung totoong hindi baliw si Carlos, posibleng siya may hawak kay Annalyn at humihingi siya ng pera kapalit ng buhay ng anak ko.